Huwag makiapid. Kung pakikiapid po kahit sa mananampalataya o hindi, hindi po talaga karapat-dapat yan. Higit lalo kung mananampalataya ka na papasok ka pa sa pakikiapid. Okay? Sa English po kasi sexual immorality. Sa mananampalataya po mga kapatid, kahit Kristiyano ka na, alam po ng Diyos na kahit Kristiyano ka na, pwede ka pang malagay sa sitwasyon na ikay papasok sa sexual immorality or pakikiapid. Ano ba itong mga yan? Sino ba yung mga yan? Ang sexual immorality po, ito po ang mga nangyayari sa pagitan ng dalawang tao na hindi mag-asawa. Kahit po sa mga kabataan na magjowa lang, papasok sila sa ganoong kalagayan, ito po ay pakikiapid. Kaya po ito'y panawagan sa lahat ng mananampalataya, hindi po karapat-dapat para sa isang mananampalataya na papasok ka pa sa kalagayan ng pakikiapid or sexual immorality. Ito po ay blessing, ito po ay biyaya ng Diyos sa mga mag-asawa for procreation and for enjoyment being one, na pinag-isa kayo ng Panginoon, isang lalaki at isang babae. Hindi po ito'y binibigyang kapahintulutan sa mga magjowa, lalo na sa mga mananampalataya, sa mga kabataan. Okay po, napakalinaw po niyan. Sa 16, sabi dito, pag-ingatan ninyo na huwag may kiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na spiritual, tulad ng ginawa ni Esau, ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos, hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanyang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y tinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Ano bang tinutukoy po dito? Sa kasaysayan po kasi, si Esau at Jacob, sila po'y kambal na anak ni Isaac. No? Si Esau po ay isang hunter, si Jacob naman po ay ando siya sa bahay, nagluluto siya. No? Si Esau po, nang umuwi siya, gutom na gutom. Siya ang panganay sa kambal. Gutom na gutom. Sabi niya, Tol, gugutom ako. Ano ba yung niluluto mo? Beef stew. May sabaw. Uy, mukhang masarap yan Pengi ako. Sure! Hindi ito yung actual naman sinasabi sa Bible para lang maunawaan ninyo. Sure naman, bro. Sumot, bro. Bibigyan kita, pero sa isang kondisyon. Sige na, dami mo namang satsat, gutom na ako Ibibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay, bibigyan kita ng sabaw. Oo naman, sige na, akin at gutom na ako. Sa'yo na yung pagiging panganay, ang pakialam dyan. Yan. Sa madaling sabi, nung binigay ang sabaw, kapalit ng kanyang pagiging panganay, sa panahon natin, hindi na masyadong big deal yan. Pero sa panahon nila, napakalaking bagay po ng pagiging panganay. At binaliwala ni Esau ang kanyang pagiging panganay kapalit ng isang mangkok na sabaw. Kaya nung ninanais pa rin niya na ang pagpapala ay ibigay sa kanya, kasi po ang blessing sa panganay. Kahit po sa hatian ng mana, 66% sa panganay, 33% sa bunso. Doble. Kaya lang, para sa isang sabaw na hindi na siya nag-isip yung kahalagahan ng kanyang pagiging panganay, na baliwala ito. Ganon din po ang mangyayari mga kapatid. Sa mga kapatid o sa mga tao, sa mga mananampalataya na papasok sa kasalanan ng pakikiapid. Bakit? Papasok ka sa kasalanan ng pakikiapid para sa ilang minutong kaligayahan ng laman. Pero yung bunga niyan, yung epekto niyan, minsan panghabang panahon. Nangyayari po yan. Ito po ay tagubilin sa lahat ng mga mananampalataya. 5 minutes of physical enjoyment of the flesh, hindi ka na nag-isip, hindi mo na naisip na hindi mo na naisip na hindi nais ng Panginoon para sa iyo na hindi yan ang asawa mo pero papasok ka sa ganang sitwasyon.
Hindi mo na naisip dahil nangingibabaw ang tawag ng laman. Ganon din ang nangyari kay Esau at kay Jacob. Hindi na pinahalagahan ni Esau ang kanyang kalagayan bilang panganay, mas pinili niya ang mainit na sabaw na nakalagay sa isang mangkok kaysa sa kahalagahan ng kanyang pagiging panganay. Yun po ang nangyari. Yun din ang mangyayari sa hindi ka na nagkaroon ng time mag-isip. Tutuloy ko ba ito? O tatanggihan ko ito? Alam niyo yung nangyari kay Joseph the Dreamer? Si Jose, na anak ni Jacob. Tinutokso siya ng asawa ng boss niya, ni Potiphar. Asawa ni Potiphar. Kasi poging-pogi siya kay Jose. Jose, ang pogi-pogi mo naman, ang bango-bango mo, halika, sipingan mo ako. Hoy! Ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon ko ang lahat ng kanyang kayamanan, ng kanyang buong sambayan, pero hindi ka kasama sa ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon ko. Sige na, huwag mo na itindihin yung sinasabi ni Potiphar, halika na, sipingan mo ako, Jose. Ano ginawa ni Jose? Tumakbo siya. Bakit? Dahil hindi may tutumbas sa kanyang relasyon sa Diyos yung ilang minutong pagpapakasasa sa pita ng laman. Ang napakagandang tugon ni Jose, tumakbo siya. At yan po ang nararapat sa bawat mananampalataya na malalagay sa sitwasyon na yon. Mag-isip kang mabuti, mas mainam pa, halimbawa, sa magjowa, magrelasyon, mga bata pa kayo, hintayin niyo yung araw kung kailan ninyo karapat-dapat buksan ang regalo na yan ng Panginoon. Kapag meron na kayong authorization ng Panginoon bilang mag-asawa. Mahirap ba itong gawin o sundin? Bilang mga tao na may kanya-kanyang kahinaan, imposible ba? Kaya ako sinasabing, kaya nating sundin, kaya nating gawin, hindi imposibleng magawa natin. Bakit? Dahil ang banal na spirito na mananahan sa isang mananampalataya ang magbibigay sa atin ng ng kakayanan na masunod ang ninanais ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Magiging posible na magawa ko ang ninanais ng Panginoon dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nanahan sa akin, na ipinangako ng Panginoong Hesus sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. There is power. The power of the Holy Spirit, siyang magbibigay sa atin ng kakayanan dahil siya may kapangyarihan na magawa natin, masunod po natin ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. Ito po ay tagubilin sa lahat ng mananampalataya. Dahil yan ang nais ng Panginoon sa buhay ng isang tao na sinasabi niya, ako ay alagad, ako ay tagasunod ni Kristo.